So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, ang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, medyo matagal akong hindi nakapag-review ng battle. So di ko alam na uploaded na tong Lipcram versus Sak Maestro, kasi sa last na check ko yung Batang Rebelde Creeply diba? Tapos nagulat ako, may lumabas sa Facebook, may clip na Lipcram versus Sak Maestro. So sabi ko, tangina, bakit meron na? So pag-check ko sa channel ng Fliptop, uploaded na nga. So ayun, unahin ko na to, Lipcram vs Sak Maestro, kasi naku-curious ako kung anong klaseng battle yung ipapakita ni Sak. Di ko rin maalala kung sino yung panalo dito. So papanoorin ko, i-refresh ko. Gusto ko nga malaman kung ano yung pinakita ni Sak, ano yung ipapakita ni Lip. So ayun, wala man may mga nagre-request ng ng Batang Rebelde vs Creeply. Siguro after na lang na itong battle na to. Pero gusto kong unahin to Lipcram vs Sak Maestro. So yun, huwag natin patagalin to. Game. Pointos. Lipcram, piliin niya mauna. Tig-2 minuto dapat. Huling laban natin ngayong gabi. Pause ka na hit. Maraming salamat ulit sa inyo. Pakinggan natin unang banat. Lipcram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na... Okay. So, intro pa lang ni Lip, no? Matagal ko nang hinihingi ito. So, November ng 2023 ata. Hindi ko na matandaan kung kailan. Pero basta November 'yon. Nagkausap kami ni Lip sa event ng Motus. So, ayun, alam ko nung nakita ko yung lineup na Lipcram vs Sak Maestro, naalala ko yung sinabi ni Lip sa akin na ito nga daw talaga yung pinakagusto niya makalaban, si Sak. So, ano niya to dream match niya, no? Napanood niyo ba yung napanood niyo ba yung pre-battle interview? 'Di ba sinabi niya dream match na 'yon? So, ayun. Nasabi na sa akin ni Lipcram to. Tagal na. Pero yun, nagulat ako na natuloy, no? Kaya shoutout kay Lipcram. Lipcram vs Sak Maestro, tangina. Game. Unang banat. Lipcram. Matagal ko nang hinihingi ito. Ngayon ako na ay nandito. Tingin nila sa'yo, Anito, pasasayawin kita sa disco. Preparado o hindi ay may kalalagyan ka, iho. Pinapangako ko to mismo, pagkat 200% tong lakas na susukli ko. Davao Game! Yeah! Davao Game! Yeah! Krega at J Black, mga Bisayang sa harap ko nangamote. Mga pambato sa division yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, home court mo. Krega, J Black, sa pagkakaalam ko, nakalaban ni Lip ko si J Black sa Isa Buhay 2018 ata. Hindi ko matandaan Pero sa pagkakatanda ko, sa pagkakaalam ko, 2018 Isa Buhay yun. Tapos nag-advance si Lipcram doon, nakalaban niya ata doon si G-Clown, yun na ata yun kung hindi ako nagkakamali. Dikit yung laban nila ni J Black, na-review ko na yun kung gusto niyo panoorin. Tapos yung kay Krega naman, Quarantine Battles yun, Isa Buhay 2020 ata rin yun So, ayun. Kong abo at din bato sa division yung agad kong ginarote. Iniwanan kong abo at di nagdumaan sa morgue. Di rin kinaya nung palong-palo na rumisponde. Pero sige, home court mo, kaya mukha akong underdog sa'yo na galing pa sa bottom tier. Kung ikaw game changer ng laro, ang binabago ko yung atmosphere. Most hated sa crowd favorite, si Gilapit Hansel Cabo. Ganyan na ganyan ko rin tinalo yung finalist na GL Campo. Kaya kamusta paghahanda mo? Davao na lang yung venue, baka sabihin mo na naman, sinulat mo lang yan sa eroplano. Magyayabang na naman ng 2 days prep, tapos hindi niya kabisado.
Kasi pag malakas na yung kalaban at kayang-kaya siyang matalo, yun ang mabisang paraan para may excuse agad sa tao, tarantado. Ngayon sa akin mo yan gawin lagi itong all-out, men. Bagsak agad sa isang linya parang pole dancer. Pag nagpamalas ng galing, palaging showtime, sir. I'm always kicking in the ring na parang Shawn Michael. Pero nangaapak yan ng skull hanggang durog at sobrang bloody. Tila ayaw ba mag-start nitong wasak kung Kawasaki? Sak, ano nangyari? Bakit mo ini-start yung wasak mong Kawasaki? Bubo ka ba? Alam mo na ngang sira, ginabrum-brum mo pa? Ganto ba talaga yung adik sa Davao? Ultimo tawa susuyupin. Yung ayos yung aayusin. Yung sira yung gagamitin. Kaya hi Miko, pagpasensyahan mo na ang iyong daddy. May ganun talaga na pangyayari. Baka pang bully pa sa'yo yung katangahan niyang sinabi. Huwag mo na lang sanang patulan. Pagdasal mo lang palagi. At huwag mo sanang manahin yung wasak niyang Kawasaki. Alam mo bang mahirap ang kalaban, hindi sa ikay banta? Dahil ang hirap mga pa kung kailan ka maghahanda. Okay. Minsan ka na nga lang preparado, puta, ginawan mo pa ng t-shirt. Preparadong sak. So paano yan, maestro? Eh di minsan ka lang may business. Nung mga nauto mong buyer nung nakaraan mong battle, dumayo pa sa iyong syudad. Nung nakitang di handa si Hansel, yung suporta ay na-cancel, isa-isa nang naguhubad. Tanginan to! Bigla-bigla nagkaka-clothing pag naisipan niya mag-practice. Yung mga nag-avail ng lap trip, nakalagay pa kamo, preparado, mukhang humihingi ng justice. Nakakabilib ba ng maigi yung naging bara mo kay Saki, di mawawala sa aming isip, binadibag ka ni Mama Ani. Tingin nila sa'yo ay sick, iba aking panlasa. Mas nananakam sa beef, nagbibigay ng gana. Sulat ko ay siniksik para sa pisting yawa. Hanggang di niya tumarich na parang Wembanyama. Kaya mabata mo ko, hindi pwede dito eseng kabay na may rebelding sangay. Ako'y palaging sabay. Mas posible pang makita ka sa lenteng patay kung yung pesteng waray nga na echegaray. Kaya fuck you, malala. Hindi ka threat bilang opponent. Kung may shock value ka talaga, ba't di ka sumabay sa current? Sobrang balancing atake para kay Lipcram. Ayun lang yung masasabi kong sabihin natin first impression ko doon, no. Hindi pa natin hihimayin yun, pero para sa akin sobrang balanse nun. Nasa gitna yung mga entertainment or yung jokes, comedy ni Lipcram, nasa gitna. Pero kung titignan mo yung concept ng round 1 ni Lipcram, nag-umpisa siya sa mga seryoso. Tapos nasa gitna yung jokes, tapos tinapos niya rin sa mga seryoso, sa mga bara. 'Di ba? So ganun ka balance yung sulat ni Lipcram. So yun, ang ganda rin ng mga references niya, no? Yung tawag dito, nagkaka-business kapag minsan lang magka-business, di minsan ka lang magka-business. Tapos naisipan mag-clothing kapag handa. Na Davao na lang yung venue, baka sabihin mo sa aeroplano pa sinulat na yung mga ganun. So even ganun ka babaw na linya, malakas yung impact kasi alam nyo bakit, sa delivery din ni Lipcram, sobrang effective din ang delivery ni Lip So ayun, tignan natin kung paano buburahin ni Sak yun. Pero yung round 1 ni Lip, well constructed, ang ganda nung salansan, wala balance yun. So tignan natin kung paano bubutasan ni Sak Maestro yun. So game.
Natawa rin pala ako dun sa ano, sa sinabi, yung linya ni Lipcram na ang hirap mong sulatan hindi dahil banta ka. Kasi, ano yun? Hindi mo alam kung kailan siya maghahanda, yung ganon. So, ayun. Yo, wasak yung Kawasaki. Bobo daw yung sak maestro. Baka di nyo naalala, inanggel na yan sa akin ni Pistolero. I-recycle lang ng gago. Ang sabi niya, binadibag daw ako ni Mama Ani. Ikaw nga binadibag ka ng yung daddy. Wala, patakalag na ba? Anyway, Enigma versus Phoebus. Sino ba ang dapat kampihan? Ito'y pera-pera lang, pero kailangan galingan. At yung mga araw nagdaan, huwag na nating balikan kasi wala namang nagbago, flip-top pa rin, number 1. Kaya wala nang bawian. Ginawa ko lang itong pagbigyan. Kasi dama yung buong event kung yung battle ko'y tinanggihan. Kailangan ko pa bang sabihin para maintindihan bakit may pausganay, alam nyo na yung dahilan. Shit! Sak maestro lang naman. Sak maestro lang naman at sabi ng mga eksperto, iniiwasan daw kita sa engkwentro, takot daw na makadwelo. Ano yan, chicks? Binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipag-beso-beso. Ano? Fucking ina. Damn. Gulat ako sa linya na yun. Hindi ko na-expect na dun maglaland yung setup niya na iiwasan lang yung lip. Akala ko may ibang patutunguhan nun, pero galing nun. Solid yun, men. Chicks, binabati ko ng chicks na may respeto, iiwasan lang yung lip pag nakipag-beso-beso. Ano? I'll beat you with no tempo. Pili ka yung fist or elbow. You get buy one and take one. Welcome to Picobello. Oh, biyahing langit ng bayani, kalahating kilometro. Yung ulo sinipa from Rizal, umabot ng San Pedro. Ayan, let's go, Pangi, let's go. Let's go, Pangi, let's go. Mawing lasinggero. Yung buhok niya pag blonde, mukhang John Lloyd Casimero. Gago. Hindi na Piolo Pacquiao. Piolo Pacquiao. Bulagaw kini nga MC. O baka Becky na badyaw tapos yung nagwiwig ng cotton candy. Kasi pink, di ba yung buhok? But real shit, sa tanan na ako nakabugno, kini si Undor ang MC nga maghilak samtang galulo. Tuwa na paslot ang ihang lusok. Pirting lo, inig mamaklad. Ikalit na siya ang hilak, kaya nito asawa ang ginaladlad. Itong lechon manok ang ipabilangkad. Gituhog, binaharas. Ipatuyok-tuyok ang laing aktor niya. Ikaw rin nagtanaos palabas. Ting tsabaw itong Mark Mill. Pero wa ni undang ang ungas. Wa pa man siya ni Gausal. Mauto niyang gilulog tiwas. Iluluan niya yung asawa. Ginitog ng tao ba? Alam kong di ka nakapagbawas. Kasi hirap siyang makaigit. Hirap makaigit. Wala na siyang true brown shit na mabuhusan tong silip. Oh, yung squatter na pa-squat, he couldn't sit to take a shit. Hindi kinaya yung sakit kasi may pigsa kasi yan sa puwet. Oh, yung angle ko, di ba? 2 day lang, bago lang. May pigsa kasi yan, sabi niya sa kapon. May pigsa. Angles ko, bago. May pigsa kasi sa puwet. Oh, pigsa? Teka lang. May pigsa kasi sa puwet. Ang tawag dyan ay snub effect. Nakakahawang bad impression. Nahawa si Kuya Kev, si Sed. Ang tawag doon ay staph infection. Gago. Pigsa, staph infection? Pigsa, staph infection? Ilang araw daw nag-prep, makikita sa kanyang reaction na katikim rin ng lupit. Mga tira through the net. Pero I don't wanna play ball.
kung hanggang layup lang forever, kasi Filipinos are way small. Sa aking age, hindi man safe na mag-everyday brawl, pero parang Tyson. Kalaban ko yung oras at hindi si Jake Paul. So, winner take all, di ako nagmamagaling. Di kadada ako sa battle rap, kailanman di nagsinungaling. Pag ginagun bars, punchlines, isubmit o sampalin, sinasabi ko lahat sa battle rap, puta kaya kong gawin. Kahit saan mo man dalhin. Kahit saan man tayo marating, I'm prepared for anything. Kahit bumaba pa ako sa iyong level at magtakas ko ating tamaan ng bars, jokes, at schemes, man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan na tanggapin. Shit, Green Lantern, weapons in the ring. So, sa mga hindi pa nakapanood or hindi pa napapanood yung Green Lantern na movie, ano yun yung pinaka-weapon kasi ni Green Lantern is nasa singsing niya. Kumbaga parang kung ano yung maisip niya na weapon or gamiting armas na puproduce nung ring. So, correct me if I'm wrong na lang. No? Hindi kasi ako masyadong fan ng DC. So, ayun. DC Comics or, ayun. Mas ako sa Marvel. Pero, ayun. Sa pagkakalam ko, ganun yun. Yung mga weapons ni Green Lantern is napoproduce nung yung ring niya through imagination ata I don't know kung paano na napoproduce yun. So ayan. Man, I'd hit you with everything. Green Lantern, cause I bring all the weapons in the ring. Pero napilitan lang tanggapin. Shit, napilitan tanggapin. Napilitan na akong tanggapin. Kahit magmukha akong tanga. Hirap na nga ako sa isa, tapos babatil pa ng dalawa. Di kay pansamantala, kapagkat di naman talaga ikaw yung dapat sa main event, kundi lang band yung akata. Kaya putang ina ka o mahusay kang magpatawa. Nung nilabas yung poster, puta, halatang siya'y masaya. High risk, low reward. At talunin kay walang halaga, pero makabatil ako sa Davao, dun pa lang nanalo ka na. Okay. So, ito, to be honest guys, dapat itatabla ko yung round 1 kasi magkaiba yung magkaiba sila naging atake sa round 1. Sabi ko nga sa inyo, yung construction ng writtens ni Lipcram is nasa gitna yung comedy 'di ba? Bars, seryoso, tapos nasa gitna yung entertainment comedy, tapos kung paano tinapos ni Lipcram ganun din, bars tsaka mga seryosong linya. Then kay Sak, yung mga stutter niya nung una, mga minimal stutters, parang dinisregard ko na kasi hindi naman siya ganun non-tournament naman siya, so hindi naman siya ganun ka laking detalye para sa ganitong klaseng battle. Pero nag-choke siya totally dun sa yung nag-i-snap na siya, yung gumagano na siya. So I'll count it as choke. Medyo matagal yon, parang around 3 to 5 seconds or lagpas pa. So doon nagkatalo. Kasi nagustuhan ko yung linya ni Sak doon sa sa iiwasan, parang iniiwasan daw kita sa enkwentro. Tapos iiwasan lang yung Lip pag nagbeso-beso. So malakas 'yun para sa akin. Walang doon sa buong round ni Lip, walang ganong kalakas na linya 'di ba? Kumbaga walang tumapat dun sa linya ni Sak na sobrang direkta kasi noon para sa akin. Yung atake ni Sak na iiwasan lang yung Lip kung magbebeso-beso. Sobrang lakas noon, sobrang nagustuhan ko yun. And para sa akin wala siyang naging kapantay dun sa round 1 ni Lipcram. So sabi ko, pumapantay, tumatabla. Tapos, ayun, along the way, wala na ako masyadong solid na linya ni Sak. Nagbisaya siya doon. Alam niyo naman, no? Na hindi tayo nakaintindi ng Bisaya. Pero, yun, pinakinggan ko yun. Nagwawala yung crowd doon. So, I think may mga bars doon, may mga jokes doon. Pero hindi ko siya kayang i-count kasi hindi ko siya naintindihan. And then, yun, yung mga sumunod, okay pa rin. May mga slip-ups, may mga stutter pa rin, may mga stumbles pa rin. So, sabi ko, pwede kong ibigay ng tabla yun. Hanggang sa dumating yung choke ni Sak Maestro sa bandang dulo. 'Di ba? So, doon nagkatalo. Kasi supposedly, itatabla ko sana sa 9.
tabla ko sana sa 9 yun kasi malakas talaga yung linya ni Zack na yung iiwasan lang yung pag beso-beso. Tapos yung kay Lipcram naman, sobrang linis ng performance niya all the way from start to finish ng round 1. Tsaka balance rin. So, yun, nagkatalo lang talaga dun sa choke. Kaya, Lipcram yung round 1 sa score na 9-8. Pero, kung i-disregard mo yung choke ni Zack Maestro sa bandang dulo ng round niya, pwedeng tabla yun. So, yun. Pero, linis ng performance, doon na lang nagkatalo Pero kasi sa concept, sa punchlines, pwedeng tabla yun Linis na lang talaga ng performance nagkatalo. Lipcram ako doon, 9-8. May battle din ako kasunod. Kakalabanin ko pa si Yang Wan. Palakpakan nyo si Zack. Nakompleto niya yung round 1. May bigsa ako sa puwet. Yan ang sinabi ni brother. Di pa nga lumalabas yung mata, nasilipan mo na ng angle. Tapos yung mga anggulo, puro salsal. Tanginang yan, yung noo ko kumunot. 2024 na Zack, di ka pa nakaka-move on sa jakulot. Tangina okay na hinabaan mo pa yung rounds mo, nag-choke ka tuloy. Round 2, game! Naglabas ng cellphone, no? Napapanood kita sa Facebook. Alam nyo bang boksingero na siya? Pag nagtitraining ka nga, naka-boxer ka pa. Tangina, boxer na, naka-boxer pa. Ang tikas mo naman. Sobrang-sobra na pagka-boxer ng insan ko na yan. Tangina, boksingero. Zack Maestro. Tapos yung pagento. So ano yung headgear mo? Box ng sesto? Kung yung iba batak sa boxing, eto nagbo-boxing ng batak. Gago. Kaya pala ganado mag-ensayo, laging active Zack. Sa sobrang aga, nauuna pa daw sa punching bag. Okay, nasa unang latag, nagka-something Brad. Nahuli siya na bumabatak, naka-boxing gloves. Gago. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Naka-gloves ka... Yo, check. Yo, check. Grabe ka, mamen. Naka-gloves ka na't lahat, puta, kaya mo pa rin. Ano yung hook mo, pahigop? Awit yan. Tinuruan ka ng uppercut, yung ginawa mo, uppers lang. O baka sabihin mo, hindi mo gets kasi ikay baguhan pa. Uy, Zack, boxing yung pinasok mo, ba't pumapalo up ka? Gago. Diyos mio! Sporty ka din no? Mio, sporty. Gustong sumunod kay Manny Pac kahit pa overage na. Sa susunod, sumama ka kapag may motorcade siya. Kaya pala sa Jensen ay bigla kang napatapak. Nagpaturo siya kay Buboy Fernandez kung ano ang mga dapat. Sa training camp, siya ay sumabak. Araw-gabi daw nakababad. After a month, si Buboy Fernandez ay natuto ng bumatak. Gago. Gusto mong gumaling na boksingero? Magpaturo ka kay Flubert Brother, yung tirador na neighbor nyo. Nang maging Jermaine Taylor to. Para makuha mo yung title, dapat Megan Trainor mo. O title, Megan Trainor. Gago ka pala Pagtitripan ko tong maestro, pagkalaban mo ako, matik yun. Iba talino at kulit kapag sabay ko nang ginamit yung estudyanteng galing Roper, masasabi ba na awit yun? Kung yung IQ ko sa battle, pare, ay pang Rowan Atkinson. Oo, pang Mr. Bean nga, men, kulit ko sa battle. Pero pag nagseryoso ay mala Bin Laden. Dinalo nga ni Krega to, kaya panis yan sa'kin. Isdang oro nga wasak nung nirelease tong Kraken. Kaya ilabas mo na yung hitman mo na alias Don Hontiveros. Ito ay deja vu. Hitman ko na din bahala, di yan same value. Yung pagka-sharp,
times 2. Mapa-front, side view. The best shooter from Cebu na alias Range Andrew. Ito ba yung Philippine Eagle na sa Davao lang daw makikita? Eh di ang angas tang ina. Pero sa PSP, tinalo lang ni Senior Aguila. Senior Aguila. Kaya reminis sa kanyang debut. Kahit tinalo siya ni Zero, naging Davao superhero. Ngayon nawala yung lyricismo, naging talunan na lang siya dito. Binalikan ko yung libat para sabihin sa'yo mismo, yung dating sak na timeless, tuluyan nang nag-back to zero. Yung karir mo dating tie-dye sa sikat ay nabibilad. Superstar na dating tough guy, agad na lang sinisibak. Dating saklabin sa spotlight ng bibiyak, lumilipad, pero ngayon ang maha-highlights tinitiyak, labinisak. Kaya kung tunay kang immortal na di takot sa time limit, rematch kayo ni Zero R, balik kayo ng 1 minutes. Okay, so ganun pa rin yung naging sulat ni Lip Cramp. Siguro nagkaroon lang ng replacing, no? First half comedy, second half doon na yung mga bars, doon na yung mga seryoso. So sa round 1 kasi 'di ba, sabi ko nasa gitna yung comedy o yung entertainment na nasulat ni Lip Cramp. Sa round 2 kalahati, yung buong first half yung comedy, no? Na ano ba yung topic ni Lip Cramp doon? Yung boxing, no? So humaba yung ano na yon, yung humaba yung angulo na yon. Parang yung buong kalahati ng round 2 sa sinakop noon. Tapos yung buong second half naman ng round 2 ni Lip, yun na yung mga seryoso na bara. So yun, halos same lang naman ng atake ni Lip Cramp. So wala naman pinagbago. Performance level, aggressiveness, same lang din. So Sak, pakinggan natin. Hindi pa ito yung Lip Cramp na in-expect ko, or hindi pa ito yung Lip Cramp na inaasahan kong makita sa battle na to. Kaya kaya alam mo yun, hindi ko siya mabigyan ng 10 puntos sa round 1. And sa round 2, sabi ko nga 1 and 2 halos magka-same. So yun, hindi ko rin siya kayang bigyan ng 10 puntos yung round 2. So tignan natin kung anong performance papakita ni Sak. O saan ba yung Sak na preparado? 3 sunod na talo. Tinanggap ko naman tong battle, pero gusto ko sana magreklamo. Pinilit mo ako. O pinilit niya ako, kaya tinanggap ko itong trabaho na matupad kanyang pangarap na makasakay sa eroplano. Naglabas ng cellphone si Lip, pero I don't know kung ano yun, kung 'di ba? Pero yun, as we reviewing the battle or those battles, pag nakita tayo ng cellphone na naglabas, nagle-list talaga tayo doon. So regardless, no, kung ano man yung sadya ni Lip sa phone na to, magle-list tayo sa end ng sa final score. So kung napanood nyo yung Chanel vs Dodong Saipa, nakalimutan ko naglabas ng phone si Chanel dun eh. So singit ko lang. Hindi ko na matandaan ko ano yung pinaka-scoring ko doon, pero para sa akin, mag-less man ako sa score kasi sa pagkakalam ko rounds 2 and 3 binigay ko kay Chanel. Yung round 1 Dodong Saipa. Pero hindi ko na matandaan kung anong score yung naging result. Pero para sa akin, mag-less man ako ng 1 point kay Chanel. Kung tatablaman, kasi hindi ko na nga maalala, kung tatablaman, I'll go with Chanel pa rin doon sa battle na yan. So ayun, baka lang may makapanood nun tapos naglabas ng cellphone. Nag-comment ako nun naglabas ng cellphone si Chanel, pero hindi ko nabanggit after the battle. So yun, baka lang may makapanood. Pero yun, gusto ko lang iklaro, Chanel pa rin ako doon kahit mag-less ako ng 1 puntos or kahit tumabla. So yun, balik tayo Lip Cramp vs Sak. Kanina naglabas ng cellphone si Sak, magle-less tayo mamaya kay Lip Cramp. Regardless kung ano man sadya ni Lip Cramp dito sa cellphone niya, magle-less tayo ng 1 puntos. So pwede na nating pwede tayong i-cancel off na lang yon, 'di ba? Kasi naglabas ng cellphone si Sak, naglabas din ng cellphone si Lip, so pwede nating na lang yon.
'Diba? So, yun, game. Itong battle, pero gusto ko sana magreklamo. Pinilit mo ako. Pinilit niya ako, kaya tinanggap ko itong trabaho. Na matupad kanyang pangarap na makasakay sa aeroplano. Pangarap na nakasakay na ng aeroplano si Lip Cram. First time. Gago. First time niya magsakay ng aeroplano. Alam niyo paano mag-rap si Lip? Paano? Ito. May napanood ako sa YouTube. Panood kita sa YouTube. Sang reaction niyo sa video. Kasama mo si Poison. Pinanood niyo yung Apex versus Silio. Tapos ang sabi niya doon, bago matapos yung recording, shout out sa hype beat pati na sa Demise Clothing. D-E-M-I-S-E. Demise. Idol yung Demise. Yun bang English ng mintis? Ha? Nung sumakay siya sa aeroplano, pustahan tayo na inis. Sinabihan kasi na please turn off your mobile device. Ang husay mo mag-English. Ang husay mo mag-English. Daig pa yung name that can be found. Please don't English me because I cannot underground. Yes, I cannot underground. Pero alam mo, Lip, yung mga ganyan hindi yan hinuhusga ng pag-English ng mga tunay na edukado. Hindi kasi sa English na susukat ang talino ng isang tao. Pero alam mo, ano mali doon? Mali doon na hindi yung pagkakasabi. Ang mali doon na yung mismo mong mensahe. Na tingin mo ay mas importante pa na ikaw ay mukhang hustler na may diskarte pero wala palang pae sa maliliit na mga negosyante. Oh, Demise ang puta. Ay, malimot ako ko. Demise. At di ba sabi mo, dream match mo to? Shit. Wala naman akong pae kung saan siya galing. Pinakaayaw ko, Lip Cam, sa battle rap yung pinakasinungaling. Ikaw ang pinakasinungaling, sabi mo, dream match mo to. Sinong niloko mo, alam mo di yan totoo. Kasi kung dream match mo to, sana nagbuhos ka ng buong puwersa at sa akin ka na rumekta nung di ka nag-freestyle ka lang Zeta. O, ba't ka nag-freestyle ka lang Zeta? Di ba dream match mo to? Pwes, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Pakisabi mo sa pamilya mo na bukas na ang iyong libing. Dream match mo to, tulog mahimbing. Unlimited yung bus pagkat hindi na nagising. Oh, dream match. Gusto mo ng big names? Gusto niya na ng big names. Gusto niya ng big names at hindi raw siya takot. Kaya yung mga big names, nung tumawag, di sinagot. Gusto mo ng big names, ba't doon sa liga ng panot? Binigyan ka ng Apex, puta, di ka sumipot. Ano? Masasabi niyo ba ang pinakamalala na magagawa mo sa battle rap ay yung hindi maghanda? Hindi! Tang ina, yan ay excuse ng mga supot. Ang pinakamalala yung hindi sumisupot. Worst! Di ka sumipot. Tang ina, nakalimot. Di ka sumipot. Kung gusto mo ng big names, you will get slain. Quick aim, clip bang. Shoot you like I'm King James. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange. Kay big, notorious big and fuck. Pag nandun ka na sa langit, spit your bars in exchange kay Notorious, Pun, and L. Na-meet mo na yung big names, fucking shit stain. Fucking shit stain. Sabi niya kanina, kawasak na Kawasaki pero gusto siya lumipat ng sumikat. Yung ginawa ko dun sa PSP pero abot sa flip-top yung impact, di ba? Abot sa flip-top yung impact. Sana yung pustiso mo. Mahirap dahil di ma-clean up. Yang pangit sa pangit, naging lingap sa lingap. Kailangan ko lang yung feedback. And I wanna play a game with you. Anong kulay nitong pera? Ano yung shade or hue? Dilaw ba? Dilaw? Para sa akin, it's a shade of blue. Magkaiba-iba ng perspective, unique yung aking pay-per-view. Ha? So pay-per-view, man, I pray for you. Ay, battle boy, I can name a few. Literal na body bag, parang pouch ng kangaroo. Parang favorite food na nilagay sa main menu. Pero ba't ka nakipagsagpangan sa isang saber tooth? Kaya ako tinanggap and that's what I came to do. And the fucking truth, man, I just did this shit for you. Para sila, yagi sila direkta may makapag-debut, pati na yung Davao 2-on-2 na sila Obit Marichu. Ganon, magsakripisyo, that's something you cannot do. Pero pwede rin kitapusin pag tinamaan ng 1 and 2, yung kamao ko yung letter V is always coming after you.
Woo! Yo, sinabi ko, pistolero, di ba? Na, bayolente yung mundo. Di ba na ako nagkampiyon at ginulpe ko ng husto? Sariling lupa't bahay sa huli yung binuo, malabok singero kasi merong inuwi na titulo. Okay, so dragging, no? Dragging performance. Pero kung tatanggalin mo yung mga chokes, stumbles ni Sak, maganda yung concept eh. Maganda yung mga punchlines kung saan yung mga setups, tapos yung landing ng suntok maganda eh. Kaso hindi lang talaga nagiging ganun ka impactful dahil sa performance niya na dragging. So yun, mas ano pa yun. Kung yung round 1, yung mga stumbles niya is na napagbigyan ko pa, yung choke lang niya na isa, yun lang yung pinaka humatak talaga pababa. Sa round 2 naman, ang dami sobra. So yun, mas maraming dumi yung round 2 ni Sak. So I think ayun lang yung masasabi ko. I'll go with lip cramp pa rin sa round 2. So that's 18 to 15. Tama, 15. 7 points ang ibibigay ko kay Sak dito sa round 2. Sayang, no? Kasi pinakinggan ko yung mga bara niya, maganda. Kumbaga didikit pa kay lip cramp yung returns niya kung naitawid niya ng maayos 'yon, ng malinis 'yon. Pero 'yun, it is what it is. What's done is done, 'di ba? Lip cramp 18 to 15. 9-7, tapos 9-8 sa round 2. Round 1, 9-8, round 2, 9-7. First 2 rounds, lip cramp. Hinabahan mo na naman yung rounds mo, kaya ka nagchuchuk eh. Wala whipping, cooking, ina mo. Kupal. Whipping, oh fuck shit. Wala sachu, wala pack you. Okay lang, ina mo. Di ka na natapos sa 4-bar setup mo. Ina, puro ka kalimot eh. Yo! Sabi mo nag-freestyle ako kay Lanceta. Ikaw nga, sa buong laban mo, freestyle ka lang eh. Ilang event yun? Di kita sinumbatan. Inunto, big deal ba sa'yo yung pag nag-freestyle? Wait a pick, Wayne? Huh? May from the bow, ni the bow. Ayan, nag-cellphone ulit si Sak, oh. So, maglilis talaga tayo dito. Hindi ka nagbago. Yo! Siya daw ang dahilan kung bakit may pakusganay. Bes! So ano papel ni Arik dito? Yes? Guess go. Feeling icon na ng hip-hop porkit Bisaya yung bumuhat. Rick, next event ng Flip Top, Sak Maestro versus Gubat. Lahat na lang inaangkin sino ka batang ina mo. Pag may Bisayang magaling, puta lahat galing sa'yo. Kaya parang bomba ni Karaso, mga rounds kong binato, total gusto mong ang lahat ng mata ay nasa sayo. Tapos yung DDS laging ngawa nyo, para tunog astig sa tao. Tirador ako, hitman ako, di naman bagay sa mga mukha nyo. Dahil ang tunay na may tira at hamak na mas delikado kapag yung Glock tahimik na dinadala ng simpleng tao. Tang ina nito, DDS, umiyak ka nga sa PSP. Tanga ka ba? Grabe umiyak ko, nangangalo pa nga. Hindi ito deserve ng Davao. Yung expectation na lukot. Awang-awa yung mga MC sa drama niya, pati hugot. Okay na sana yung lahat, bigla kang merong dinukot. Imbis pa nyo, kinang ina nito, foil yung nahugot. Yung ina mo, okay na eh. Pero seryoso, naalala mo to? Lapit mo ya. Maraming salamat pala sa Flip Top at naging sandalan kong balikat. At sa lahat ng nagpunta para lang kami ay mahagilap. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagsusumika. Palakpakan! O nasan na yung dating Sak? Na-advance pa yung skill set. Inaabangan yung kada hirit, idol din ng batang 6th Street. Ikay tuluyang bumagsak, pinapanood na lang ng pilit. Ngayon pag sinabi pa bang Sak, sulit pa ba lahat ng ticket?
Hindi ka na yung dating sak na gusto nila na masilayan. Sa kadalaban mong palpak, damang-dama panghihinayang. Yung pagod nila at hirap, sinuklian ng katamaran. Yung dati nyong hinahagilap, di na kayo mapakitaan. Pera na lang ang dahilan kung ba't mo pa ginagawa yan. Para panggastos at pangbaon pag may hirap na dinanas. Suotin ko man iyong sapatos, ako na mismo mahihiya dyan. Hindi na fit sa battle rap, kumukuha na lang ng pang-allowance. Sa tuwing ikay sumasampa, ramdam namin ay pandidiri. Yung iba ay nakangisi. Ultimo, ikaw natatawa na lang sa iyong sarili. Tinanggap na lang maigi dahil wala na siyang masisi. Nung nag-flop ay naging comedy na parang si Mick Pinisi. Kaya yung Infinity... Flop, Mick Pinisi. Sa, PBA player rin si Mick Pinisi. Yung binato siya ng bola sa ulo. Tapos sobrang late yung reaction niya bago siya tumumba. Pwede niyo panoorin sa YouTube yun kung di kayo aware doon. Flop ay naging comedy na parang si Mick Pinisi. Kaya yung Infinity Gauntlet, di mo na gamit ng maayos. Halos wala ka ng panalong dinidiwang dinadaos. Delikado pa bang maituturing kapag ulyanin na si Thanos kung pagka-snap na limot niyang na kay Tony Stark na pagkatapos? Woo! Yeah, kinukuha ka na lang dahil sa pangalan. Kahit wala ng killer lines, sadyang palyado na sa gera. Para na lang sa business side kahit kalidad na pang bangketa. Pareho lang tayong pera-pera. Pero si Enigma, di ko yan ginagatasan. Dugo at pawis para sa liga kahit yung laban kabilaan. Bago niya pa ako bayaran, ay may bakbakan na nalaban. Pag-usapang money-money, siguradong kaliwaan. Kaya kahit maghanda ka man ngayon, nakakaukit na sa kasaysayan, di mo na matatapalan lahat ng laban mong sinayang. Dahil pagiging kabo mo, pang Robocop na yung galawan, ginagawa man yung tungkulin, wala na yung puso mo sa laban. Kaya ibalik mo na yung dating sak, wag mong hayaang kumupas. Kung nadapa ka man kahapon, ay may parating pa na bukas. Sana sa mga sinabi ko, katamaran mo ay humulas kapag silip kalaban mo, hanap. Abay, dapat siya! Basta? Hindi mo lang tinapos para partida. Basta? Hindi, meron pa. O, sak! Tapos na ako, ikaw naman. Gago. Okay. So, mas madiin lang yung delivery ni Lipcram dito. Mas madiin lang yung mga punto niya dito. Pero, real shit, hindi to yung ina-expect yung Lipcram. May mas malakas pa na Lipcram dito. Alam ko, may mas malakas pa na Lipcram dito. Pero, so far, 1, 2, 3 ni Lipcram, consistent. Diba? Consistent. Pero siguro masasabi ko na mas madiin yung delivery niya dito. Mas madiin yung mga punto niya sa round 3. Yun lang. Round 3, pakinggan natin, Sak. Kiniklaim ko lang si Sixth Threat. Di na ba sulit yung ticket? Perfect sana lahat kung malapibos ka mag-TF. Gago. Sabi siya, may sinabi ko to eh. Kada battle ko, wala akong kapamilyang dinadamay. Pakisabi pala, belated happy birthday dun sa yung tatay. Pero yung asawa niyang walang malay, iniwan niya sa bahay. Sinama niya dito ang kanyang kabit na si Christina Maris Kaaway. Diba? Sabi mo mga angles ko, diba? Christina Maris Kaaway, bagay na bagay kayong dalawa. Pero masyadong inabuso. Yun ang inyong kagrupo, kayo si M-Zite nagka-studio. Kaya pag uminit ang inyong ulo, kabitan mo naman ng pasensya. Huwag ka magpadala sa iyong kaaway. Maliban lang kung pera. Ganun ka walang kwenta. Pag-usapan kasi ay money, may isang beses na tumawag sa anak niya, di siya makakapunta sa children's party. Sabi niya, "Happy birthday, baby! May papadalang gift dyan si daddy. Pakisabi na lang kay mami, bayaran yung COD sa Shopee." Ipabayad ni mo sa mami. Pabayad niya sa iyang mami. Pero di ba may anak ka na? Ba't ka nag-aaksaya?
ng oras sa pagmamaking, mag-focus ka bilang ama. Yan ang pinakamaganda na magagawa mo para sa kanya ay mahalin ng kanyang ina. Magbalik, ng putang ina, doon tayo nagkakaiba. Ako gusto matuto, di takot bumalik sa umpisa. Kasi, fucking shit! Umpisa. Balik sa umpisa. Kaya ano eh. Magbalik sa umpisa. Kaya tangina. Lip, nagbenta tayo ng dangal. Okay, di ako nagpapakabanal, okay lang sa akin na yung magdasal. Pero kung pera lang sadya nakakapagtaka na nagtagal ako sa aking ginagawa, o di ko na kasi ito mahal. At alam ko ako naging hangal. Puro shabu lang yun nalanghap. Kaya I wanted a way out at sa aking paghahanap o natagpuan ko yung pagbuboxing. Tila sinampal ko yung taong kaharap. Ko sa salamin kaya siya'y natutong manapak. Tila 1-2, slip roll, kain ng uppercut. Yung hooks, hindi yun chorus. Puro body shot. Pero dapat mong malaman na hanggang sa ring lang yan lahat. Kung bumato ka ng suntok, may suntok ka rin matatanggap. Bumangon sa pagkabagsak para sa aking asawa at mga anak. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. A family man with a healthy lifestyle, yun ang pinakamasarap. Kaya yung maestro, preparado, sa classroom bar, magaganap. If a comeback is real, wala yun sa batang rap. Where it really matters, I give a good, clean fight. And I don't give a fuck in what this bitch MC is right. Your personals, your angles, all that shit feels like when the hardest hit you ever have to take is real life. Binigyan ng insight. Pero ito'y simpleng refleksyon. Kalaban ko lang sarili. Sarili ko lang yung kalaban at ang kompetisyon. Pero nakita ko sa iba, nagsilbing aral at leksyon. Mabuti man o masawa, ginamit kong inspirasyon. Kaya ano ngayon? Di ba dun sa Olongapo? Parang Pilipinas lang ngayon tayo laging binabagyo. Pero kayo'y nagsitakbo. Sa likod ko, wala kayo. At nung humarap lang sa disaster, walang iba kundi ako. Pakaya nyo ba yun? Ba hindi? Pero, shit. Teka lang. Kaya, Lip, pwede naman siguro tayo magkulab. Pasulat ng autograph, gamitan mo ng AutoCAD. Huwag kang maratil, Snake. Kapag na-trouble, Brad, narinig mong di yun ahas, kundi yung double jab. Double lap. Pero, salamat sa mga taga-Davao. Pasensya na kayo, men. Di ko na talaga to. Di na ako gutom pati uhaw. From Davao, Balomay Davao, still representing Mindanao. I always respect the past, but you all the future. Not always Mindanao. Thank you. Flip top, pause ganay, 8! So ayun no, malinaw naman wala talaga si Sak no. So kahit hindi na tayo mag-less siguro doon. Pero ayun, 6 points for Sak Maestro sa round 3. So ayun, 8 7 6 15 21 minus 1 point na lang ilaless natin kasi naglabas din naman si Lipcram ng isang beses ko nakita si Lipcram na naglabas ng cellphone, tapos si Sak Maestro 2 beses, so 1 point na lang, kinancel out ko na lang yung isa. So yun, 20 points for Sak Maestro, tapos 27 kay Lipcram. All 3 rounds 9 points ang ibibigay ko kay Lipcram. Hindi ko alam alam ko kasi after na itong battle niya kay Sak, may battle siya kay Young One. So, kaya siguro hindi ganon kapulido yung although yes, pulido naman, maayos naman, pero yung sinasabi ko nga sa inyo na hindi ito yung ine-expect kong Lipcram. Siguro dahil doon sa may laban pa siya kay Young One, kaya nabawasan yung mga ipaging creative din ni Lipcram sa mga angles at references. Yun lang, ganun lang kasimple. So yun, 27 to 20, Lipcram all 3 rounds. Lipcram versus Sak Maestro. Mag-iayos pang beses para sa sarili nyo at para sa laban na ito. Boto ng urado,
5-0, magigay para kay Lip Crab. Sounds for exact. Congrats. Judges. Gusto ko na magpasalamat sa lahat ng taga Davao. First time ko rito. At syempre kay Sak, kung ano man yung nangyari, okay. Hindi na natin siya masisisi doon. Gusto ko lang shoutout si Sente, Kiano, South Coast, Jelaika, Linglin Palabok at Lakwacherong Artist. At syempre sa lahat ng mga unknown, kay 3rd D na nag-ano sa amin dito, naglibot sa amin sa SM. Kabisado niya yung SM, grabe. Ikaw naman, 1, 2, 3. Mas preparado si Lip, pero kahit hindi nakalimutan ni Sak yung ano niya, mas mabigat pa rin yung dalang material ni Lip. Shoutouts kay Sak. Dabaw! Year 0, 3 digits. Ayan, boto syempre kita naman kay Lip Cram. Sa content, parehas lang. Tapos kaso nga lang performance. Talagang palitan. Kaso yun lang, 2 and 3, medyo hindi na maganda yung performance ni Sak. Yes. For 3 rounds talaga. Kahit naman matapos niya yan, parang talaga, Lip Cram talaga yun. Alam naman natin na slip up si Sak. Respeto pa rin para kay Sak, pero Lip Cram. Ayun, Lip Cram, rounds 1, 2, 3. Props kay Sak kasi tinuloy niya pa rin matapos. Pero yun, Lip Cram. All 3 rounds, binoto ko, Lip Cram. Mas handa, mas preparado, mas tuloy-tuloy. Yun, all 3 rounds, Lip Cram. Yun, so that's it. Hindi na natin patatagalin kasi ano naman obvious naman na all 3 rounds, 'di ba? Yung may nagustuhan lang akong sinabi ni ni JR0, yung pantay daw sa round 1, 2 and 3 lumayo na si Lip kasi nga yun yung sinabi ko sa inyo sa round 1 kanina na yung 1 is possible na dumikit pa yun, possible na tabla pa yun kasi nagkaroon ng choke talaga si Sak Meso sa bandang dulo, kaya nagmatter yun para sa akin. Yun, all 3 rounds Lip Cram din na papabain. So kita-kits tayo Beavers Creeply, yun na, marami nag-aabang noon, kaya kita-kits tayo sa next na review mga kumat. Peace out.